Hey there mga my love Pisces! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babes. So before we start your reading, Pisces, na reminders muna as na hindi po to for everybody. So just pick up only the messages you think are for you. At kung feel mo na ang reading na tayo para sa'yo, then this reading might be really for you. And of course, this is timeless as well. So just take only what resonates, guys. At syempre, let me just greet ang ating mga new subscribers. Hi! Ako po si Ian. Welcome. At sa mga returning viewers, thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta, no? Kung hindi niyo pa notes, meron pa po tayong other channel. The link is down below sa ating description box. Kaya naman, kung interesado rin kayo na tumambay dyan, then see you there. Sa inyo mga babes, no? Let's get into your reading and let's check your energy, Pisces. So, Spirits and Angel, guys, Archangel Michael, thank you so much. What do we have here for my Piscean people? Can you please show me? What do we have here for Pisces, please? Messages for Pisces. What do we have here for Pisces, please? Just take only what resonates, guys. Pisces. Okay, so let's go ahead and check these messages for my Pisces people. Let me do the honor. Pag-lay ng ating energy sa ating table, you do have here the Ten of Swords energy. Six of Wands. Two of Swords. Four of Wands. Six of Cups. Seven of Wands. Page of Wands. Ace of Wands. Page of Swords. Others of you could be having child or may anak na kayo, no? We also have here this Death, Hermit, and the Ten of Cups. Okay. Yung iba may anak na sa inyo, iba wala pa. Just take only what resonates, no? Pero kung may anak na kayo ngayon, mga babes, no? Nakita ko rito, no? Na mukhang hindi to para sa lahat, no? Pero mga babes, nakita ko rito, either one, may nagugustuhan na or may crush na yung anak mo, no? Kahit na parang siya ay bata pa, no? Yung nakita ko rito. At kung dalawa naman, no, sa mga anak mo rito, nakikita ko very specific to, isa lang yung taong gusto nila. Yan, no? A little bit complicated, pero nakikita ko rito na mukhang kailangan nila ng advice mo, no? Pero hindi nila hihingin yan sa'yo. Kaya nga mga babes, no, kung kilala mo yung mga anak mo at alam mo rito yung mga galawan nila, then magkusa ka na, no? O meksena ka na. Uulitin ko lang, hindi yun message para sa lahat. Maybe meron ditong viewers na nanay or mom siya na, no? Tapos meron siya ritong dalawa sa mga anak niya parehas nagugustuhan rito, no, na person. At kung hindi naman, no, parehas nagugustuhan, no, meron ditong energy ng mga momshies na yung anak ninyo is meron ng crush or nai-in-love na siya. Yan, no? So, just take only what resonates, guys. Okay? Message for my dear Pisces, pero nabanggit ko yung Libra, no? So, you could be dealing here with Libra, but doesn't have to be. Libra is a sword, so I think someone here will communicate to you, no? And it is an emotional message, no? Not necessarily iiyak siya sa harapan mo, no? Or siya ito, no, na hihikbi or whatever. Ang ibig ko sabihin sa emotional message coming from the heart, no? At posibleng, no, this person here is meron siyang half na foreign blood or baka siya ay full blood na foreigner. Yan, no? Iba, foreigner yung kadil ninyo but doesn't have to be. But I'm seeing emotional message, no? Doesn't have to be na Libra lang yung sign niya, ha? Okay? It could be any zodiac sign, no? Ibig ko lang sabihin dun kanina is that Libra, no, is a sword, and a sword is a communication. Someone here will expresses, no, ang kanyang love, affection to you.
Okay? Might be in person or might be through chat, phone call, or even text messages. Yan, no? So, clue for that, it could be someone younger than you sa age. Okay? So, aside from that, Pisces, nakita rin ako rito, no, ng energy na ito, ha. Nakikita ko rito na possible na meron ditong family member or kamag-anak na posibleng mag-traitor sa'yo. Yan, no? So, posibleng ito ay may kinalaman sa pera or may kinalaman rito sa usaping pamilya, no? Possible na property related or legal matters, no? That might not resonate to each and everyone. Pero nakita ko rito ng posibleng magkaroon ng gulo or magkaroon rito ng argumento sa loob ng family or between you or kamag-anak or whatever. Yan, no? So, iba doesn't have to be na ikaw yung pinaka-involved or topic dyan. Possible rin na yan ay posibleng sa pagitan ng iyong mom, tapos yung tita mo, yung mga ganyan, no? So, nakikita ko na ganun. Okay? So, just take only what resonates, no? Hopefully, maayos nyo rin yan agad, mga babes, no? If that is your situation. Yan. Wala namang hindi nakukuha pag maayos na nag-uusap, yung both parties, yan, no? Kasi pag magulo, hindi nakakapag-usap ng maayos, di mas lalong lumalaki yung gulo, diba? So, mas maganda na pairalin yung pagkakalma, no? Nang sa ganun ay maiparating, no, yung dapat na sabihin sa isa't isa. Yan. So, good news naman tayo, no? Nakita ko rito that if you are someone who is single, aside from someone na magko-confess sa'yo ng feelings and emotions na younger than you sa age, meron ditong energy, no, na meron ding new love na paparating sa inyo. This is a different one. This person could be coming from a different place, a different country, a different location right here, and this is someone appearing here as your soulmate, no? At first, magiging friends kayo niyan, no? Marami-rami sa kanila ang hindi pa dumadating sa buhay ninyo, pero parating na. No, this person here is someone who is successful, lalo na sa larangan ng kaperahan. So, posibleng stable na yung trabaho niya or pinagkakakitaan. Plus, meron pa siya ritong success na nakapila, no, na nakikita kong yun yung pathway or direction na pupuntahan niya. So, ibig sabihin, you will be able to connect here with a successful guy or a successful woman right here, and lumalabas siya bilang true soulmate mo na magiging friends mo muna at first. Nakita ko dito that this person here is also someone na tinitingala, no, pwedeng may mga humahanga din sa kanya na gusto siyang i-date, no? Or crush siya ng bayan, kind of thing. Yun din yung nakikita ko dito. So, ibig sabihin, posibleng may itsura ito or malakas yung kanyang appeal. Pero nakikita ko na siya ang person mo. Ang taray, no? Ang tarap sa feeling, no? Na yung pinakagwapo, no? Or pinakamaganda, tapos siya yung ano mo, no? Siya yung the one mo, diba? Ang bongga nun, diba? Yung pinag-aagawan ng madla sa'yo, no? Mapupunta, no? Or mauuwi siya sa'yo. Yan, no? Bongga yan, guys, no? Nakita ko rito, no, na kung sino man tong energy na to, medyo may pagka-organize siya, no? Siya ito na posibleng meron siyang energy na, alam mo yung ano, hindi naman yun as in sakit, no? Pero, siya yung klase ng energy na, kunwari, itong table natin na hindi pantay-pantay, kagaya niyan, no? Siya ito na pagpapantay-pantayin niya yan. Yan. Kunwari, hindi pantay-pantay yung mga nakaayos na mineral bottle sa inyong refrigerator. Aayusin niya yun, papantay-pantay niya yun. Parang ano, may pagka-OC siya, no? Ganon. Pero carry lang, no? Kasi parang hindi naman yun masama eh. Actually, malinis pa nga siya rito sa gamit, sa kwarto niya, no? Yan. I think parte na dito ng kanyang rest day yung pag-general cleaning. Hindi lang ng room niya, kundi ng buong house. Yan, no? So, nakita ko na itong person na to, no, is clean and tidy, organized sa kanyang mga gamit, no? At saka ano siya, no, may pagka-ano siya, tawag nito,
Marunong siya mag-handle ng kanyang pinansiyal. Alam niya yung mga dapat na unang bilhin, alam niya yung mga dapat na needs, alam niya rin yung mga wants, 'no. Siya yung hindi klase ng energy na materialistic, 'yan, 'no. Tsaka this person here always nagbibili siya ng gamit na pangmatagalan. Kunwari subok na yung isang brand, 'no, na matibay, yun at yun yung bibilhin niya. Yun 'no, yun yung nakita ko sa energy niya rito. At saka nakikita ko na tahimik lang siya pero pagka yung, involved na yung mga loved ones niya, parang akala mo meron siyang dual personality 'no, ang tapang-tapang niya. Ipaglalaban at ipagtatanggol niya talaga 'no. Alam mo yung kapag siya yung kunwari inaapi or pinagsasabihan ng hindi maganda, okey lang sa kanya, eh. Pero pagka kunwari sinabihan ka ng hindi maganda ng iba 'no or nasaktan ka ng iba 'no, lalo na 'pag physically, eh, love ka niya, 'di ba? Kahit hindi ikaw, family members niya rito 'no, makikita mo siya rito akala mo para siya ritong leyon or tigre 'no. Talagang nakakatakot na ipagtatanggol niya talaga kayo, 'yan 'no. So yeah, yun yung nakikita ko dito mga babes. So maliban diyan, okey, Pisces, nakita rin ako rito mga babes 'no, ng energy na posibleng meron dito na kumprontahin ninyo pero ide-deny niya yun, 'yan 'no. Puwedeng sa trabaho ito mangyari. Ikaw ba yung naglagay ng 100 pieces of bond paper sa siya ito na, "Hindi, hindi ako yun." 'Yan 'no. So, may parang gano'n. Example lang yung mga waves, pero hindi gano'n kababaw 'no. I think meron ditong mape-pend na trabaho, puwedeng ikaw yung mapapagalitan ng boss niyo 'no, 'yan. Pero hindi ikaw yung at fault doon 'no. So, posibleng meron ditong involved na other person at ide-deny niya rito 'no, yung truth, okey? Na alam mo naman yung truth na nagsisinungaling siya rito, Pisces 'no. Pero this person will deny that kasi takot siya. Baka mapagalitan siya or masisi siya 'no, pero siya yung may mali dun, 'yan 'no. So, I think yung confrontation na 'to 'no is posibleng magpainit ng ulo mo with the Two of Swords energy, pero nabanggit ko yung Two of Wands 'no. Maaaring ikaw 'to na medyo mag-iisip ka muna kung anong gagawin mo sa sitwasyon na 'to 'no, kasi parang dito posibleng nagkaroon ng pause or stagnation sa work or posibleng kung involved naman ng client yung inyong company 'no, posibleng naapektuhan yung mga kliyente or yung kliyente 'no, yung trabaho posibleng na-pend, 'yan 'no. So, I think this is you 'no, na kaya mo naman 'tong lusutan kaya lang eto kasi yung klase ng energy na hindi ikaw yung at fault pero posibleng dahil team kayo 'no, kailangan ayusin niyo ito at posibleng kayo 'to na parang nagle-lead as a leader, eh. Okey? Or kayo ito na posibleng kayo yung head niyan 'no, parang gano'n. Excuse me. So, nakita ko rito 'no, na meron ditong energy na magde-deny ng truth, 'yan, Pisces. So, maliban diyan nakita rin ako dito mga babes 'no, na meron ditong, maganda na puwede ninyong asahan 'no, na mangyayari dito sa inyong new beginning. Kasi meron ditong new beginning ako nakikita na hindi niyo nakikita 'no. Lalo na yung iba 'no, akala ninyo hindi na kayo maikakasal dito Pisces 'no, pero nakikita ko na may new beginning rito, may marriage life sa inyo 'no. So, lalo na for my single people out there na mga Piscean 'no, marami-rami kayo dito 'no. Kayo na naniniwala na single lang kayo, well nakikita ko rito 'no, na kayo ay ikakasal, 'yan. Posibleng ma-meet ninyo 'no, yung person for you guys 'no, this bare months ng 2024 at posibleng maikasal kayo sa kanya 'no, wala pang bare months ng next year, 2025. Ang taray 'no? So, mauunahan niyo pa rito mga babes 'no, yung mga energies rito na nagsasabing, bakit hindi pa daw kayo mag-asawa, ba't wala pa kayo ritong mag-boyfriend, ba't di pa kayo mag-girlfriend, may mga gano'n-gano'n dito 'no, pero naunahan niyo pa sila. Tignan mo nga naman 'no, maglaro talaga yung tadhana, 'yan 'no. And
something to look forward for August here, Pisces. Meron ako nakikita ritong bagay na tatanggalin sa buhay ninyo pero papalitan ng mas better. Kung ano man yun, pwedeng trabaho, pwedeng love life, pwedeng any personal, no, na na related sa inyo. May tatanggalin, pero meron din naman na ipapalit na mas better kesa sa tinanggal or tatanggalin. Yan, no? And last but not the least, message right here, someone here is realizing na kailangan ka pala niya. Ikaw na yung humusga. Kasi kung sino man tong energy na to, no, mukhang ikaw yung nagdedesisyon palagi, no, before, no. Life is easy nung magkasama pa kayong dalawa. Pwedeng friend mo yan or pwedeng ex-lover mo yan, no. And now, this person here is realizing, ang hirap pala na wala si Pisces. Yan. Pwedeng friend, pwedeng ex-lover. Yan, no. Nare-realize niya ditong kailangan niya pala kayo. Ye. Diba? So, ibig sabihin, no, ina-acknowledge niya na ngayon na hindi niya kayang gawin or malampasan yung sitwasyon na meron siya ngayon kasi nahihirapan siya dyan. This person finds it challenging, no? Pero kung kasama ka niya, nalampasan niya na yan. Yan. Kayo humusga, sino yan? Diba? Pero meron tayong nakuhang clue dito. Possible na matanda siya sa'yo ng konti lang. Pwedeng 2 years gap, 1 year gap, no? Might be a friend of yours or your past lover. Okay? And this person here, ngayon pa lang siya rito, nagmamature. Yan, no? Kahit mas matanda siya sa'yo. So, kung sino man yan, nakikita ko rito na naiintindihan niya ng kailangan niya kayo, pero, hindi ko nakikitang nakikipag-communicate siya sa'yo. Yan. So, Pisces, ito yung mga mensahe na nakuha ko para sa'yo, sweetheart. Thank you so much sa oras mo. Muli ako po si Yan. Sarang Love in Light. And